kapatid, start na po tayo. Single prayer? Hindi ako aware. Patay mo na ilaw. Asa tayo sa lunch kayo? Prayer warrior. Prayer warrior. Sige po, palakpakan mo natin sa pinakamalakas na palakpakan. Ibigay natin sa Panginoon, Lord. Yes, Lord, you are victorious, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Lord. You are faithful, God. You are our great healer, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord. You are our merciful God, Lord God. You are beautiful, Lord. You are wonderful, Lord God. You are perfect. Lord, ikaw yung great comforter ng buhay namin, Lord. Ikaw yung Prince of Peace ng bawat isa, Lord. Ano man yung mga bumabagabag sa amin right now, Lord God. Ikaw yung magtatanggal ng Panginoon, Lord, in Jesus' name, Lord God. Lord, nais namin purihin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, ngayong araw na to, Lord God. Tinataas namin ang buhay ng bawat isa. Tinataas ka namin, Panginoon, sa mga buhay namin, Lord God. Lord, this is the day that you have made indeed, Lord. Maraming salamat po yung pagising pa lang namin, Lord. Isang biyaya na yun mula sa inyo, Lord God. Yung privilege na binigay niyo sa bawat isa para lumapit sa iyo, para purihin ka at sambahin ka sa mga buhay namin. Lord, nais namin pumarap sa iyo, magpuri sa iyo, sambahin ka ng may buong kalinisan, Panginoon, sa bawat puso at isip namin, Lord God. Ikaw lang yung makakagawa nun, Lord God. Yung mga bagay na tinanggal mo na at tinapos mo na sa mga buhay namin, ayaw na namin maging alipin na kahit anong kasalanan, Lord. We cast them out, Panginoon, sa mga sarili namin, sa mga buhay namin, in Jesus' name, Lord. Lord, gusto namin purihin ka ng buong puso, ng buong kalinisan at pagkatao namin, Lord. Lord, buong buhay namin gusto namin ialay para sa iyo, Lord. Sa iyo lang, Lord. Lord, tanggalin mo yung kahit anong bumabagabag sa mga puso namin. Patawarin niyo kami sa mga panahon na hindi ikaw yung nauna dito. Patawad, Lord God, sa mga naikilos namin, naisip namin, nasabi namin na hindi na glorifying sa iyo, Lord God. Lord, forgive us in all our sins, Lord. You are our merciful God. Lord, salamat sa kapatawaran. Salamat sa pagtubo sa aming mga kasalanan. Lord, wala nang hihigit pa sa pagmamahal mo. Okay, sarap mong mahalin, Lord. Ang sarap sumunod sa'yo. Hindi yun mahirap, Lord. Hindi yun mahirap para sa aming mga anak mo. Dahil tinuro mo sa amin yun. Ipinakita mo sa amin, Lord God, kung paano kami susunod ng tama, ng may pagmamahal, Panginoon. At sa araw na ito, Panginoon, hayaan mo purihin ka namin, Panginoon. Hayaan mong ibalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kaluguran na para sa iyo. Lahat ng respeto at pag-honor na para lang sa iyo, Lord God. Hayaan mong ibalik namin to ng buong puso namin, Lord God. Pinadarasan po namin, Panginoon, ang buong kongregasyon, Panginoon, Lord God, na maidala, Panginoon, sa luklukan niya, Panginoon, ang aming mga sabik ng aming mga puso, Lord God. Ang buong music ministry, ang worship team, Panginoon, Lord God. Lord, personally, Panginoon, it's my first time. Pero Lord, hindi ako natatakot dahil alam ko, hawak mo ako sa aking mga kamay. Hawak mo yung puso ko, Panginoon, Lord. Lord, ayoko matakot. Ayoko pangunahan ng takot, Lord. Lord, itago mo ako sa banal mong krus, Panginoon, Lord God. Ikaw ang magdingding sa bawat isa, Panginoon. Sa backup, Panginoon, sa instrumental, Panginoon. Ikaw ang marinig, Panginoon. Lord, empower each and every one of us, Panginoon. Yung puso lang namin yung makita mo at marinig mo, Lord God. Lord, ang sarap mong awitan. Ang sarap mong sambahin, Panginoon. Sa araw na to, Lord, pupurihin ka lang namin. Itutuon lang namin yung puso namin para sa iyo. Lord, tinataas din po namin, Lord God, ang lahat ng gagamitin niyo para sa araw na to. Ang lahat ng mga anak mo na in-appoint mo to speak for your words today, Panginoon, Lord. Ang inyong mensahero na gagamitin sa araw nito, ang aming pastor, Panginoon. Lord, salamat sa kanya.
sa buhay niya, sa kalakasan niya, sa puso niya na buong gusto niya maglingkod para sa iyo. Para gamitin mo to speak for your people, Panginoon. Empower him, Panginoon. Anoint him. Puspusin mo siya, Lord, ng banal mong Espiritu, Panginoon, Lord God. Ikaw lang ang tanging makakagawa ng Panginoon. At sa bawat pagbuka ng kanyang mga bibig, Lord, ikaw ang maririnig namin. At tatanim mo sa aming mga puso at isipan, Lord God, na ipapabuhay namin yung lahat, Lord God. Lord, again, ibababa mo ang iyong kaharian sa bawat puso ng isa. Ng bawat isa, Panginoon, Lord. Muli, may bago kang revelasyon sa bawat isa, Lord. Hindi kami papahayag, Panginoon, na walang magbago sa amin today, Lord. May matinding bagay kang i-reveal, Panginoon, today, Lord. Maraming salamat po, Lord. Huwag mo kaming hayaang madala ng anumang mga burdens namin, anxiety na meron kami, Lord. But then, palitan mo to ng kagalakan, Panginoon, Lord. Right now, Lord, Holy Spirit, come. Holy Spirit, we invite you in this place. Please, Holy Spirit, come. You will reign, Lord. We will lift your name on high, Lord God. We glorify your name on Lord God. You will deliver us, Panginoon, today. Ano man yung sitwasyon ng buong daigdig, Panginoon, ngayon, Lord, mas makapangyarihan ka sa kahit anong paman, Lord God. Maraming salamat po sa pagkakataon na to. Tunay nga po na walang imposible sa inyo, Panginoon. Nagagawa pa rin namin to, Panginoon. Yung purihin ka at sambahin ka, Panginoon. Kaya't maraming salamat. Ang tagumpay nga po ay nga namin ngayong araw nito ay hinahabilin na namin sa inyo, Panginoon. All these things we ask in the sweetest name of your Son, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Yes, our bless. Amen. Kung blessed po tayo, ay handa po natin yung ating sarili sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Yes. Sabi nga po sa Psalm 18, verse 1 to 3, I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. I called to the Lord, who is worthy of praise, and I have been saved from my enemies. Amen po ba? Amen. Hallelujah, Pastor.
So, ganyan naman po ang inyong pangalan, Panginoon. Purihin ka, Panginoon Lord. Sarap mo purihin, Panginoon. Sarap mong sambahin, Lord. Sinabi mo, Lord, sa awit 16 verse 11, Lord, ituturo mo ang landas patungo sa buhay, Panginoon. Sa piling mo, pinupuno mo kami ng kagalakan, Panginoon. At ang tulong mo, may handog na walang hanggang kaligayahan, Lord. Tunay nga po sa presensya mo, Panginoon, walang hanggan yung kaligayahan na nararamdaman ng bawat isa. Dahil ang sarap manatili sa presence mo, God. Ang sarap damin ng pagmamahal mo, yung kapayapaan na meron ka, yung kagandahan na meron ka. Dahil perfecto ka, Panginoon. You are our perfect God. Hayaan mo, Panginoon, na wala sa aming mga puso, Lord. Tingin mo yung awit ng aming mga puso. Dalhin mo kami sa lugar na kung saan gusto mo kaming makarating sa mga oras na ito, Lord. Sa luklukan mo, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaitan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hangin, aming dalangin, kami katapuin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba
dugo ang dumanak sa Kalbaryo. Salamat, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang buhay namin, ang puso namin, Panginoon, ang naging isang buhay namin, ang ialay namin para sa iyo. We just want to enjoy this life with you, Lord. Masarap sa presensya mo. Ikaw lang yung makakagawa nun sa amin, Lord. Ikaw lang. Ikaw lang, Lord. Maraming salamat po. Ano man yung meron kami na nararamdaman sa pinakalakingan man namin, anumang sakit, anumang burdens, agony, anumang anxiety meron kami, tinanggal niyo na yun, Lord. Tinanggal niyo na yun, tinapos niyo na yun lahat. I speak hope. I speak your divine health for each and every one. I speak your Holy Spirit na magduel sa bawat isa, na manahan ka lang sa amin. Holy Spirit, stay with us. Gusto lang namin sa presensya mo, Lord. Maraming salamat po. Sa iyo lang namin inaalay ang lahat ng to because it's all about you, God. It's all about you. All these things we ask in Jesus' wonderful name. Amen. Parang kayo ang gatekeeper ngayon. Napupunta sa CR. Naluyan niya. Sino to yun? Si Si ano, yun nga yung sabi ko sa'yo, hindi ko nakikita. Yung sinusundo niyo? Si ate ano? Ah, si Tubi. Juby. Good morning po. Good morning. Ilan po kayo dyan? Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, onliners. Good morning. Good morning. So ngayon po ay dadako po tayo sa pagbibigay yung umaga o tithes and offering. So ngayong umaga, God reminds us also once again yung pagbibigay, kung anong ibig sabihin nito at para tayo ma-remind. Sabi dito po, tithes is a specific amount, 10% of your income that give first. An offering is anything extra that you give behind that. After you tithe and paid all your bills and necessary expenses for the month, you can then use any extra money in your budget to give even more. So, yun po yung kakaibahan ng tithes and offering. So, isa ding halimbawa dito yung yung pangyayari na sa Pilipinas, pag umuwi ako, ay nagpapagpit kami ng anak ko, minsan siya. Tapos, yung payments po sa amin pagpagupit sa isang barbero ay 40 pesos. So yun po, pag nagustuhan ko po yung niya, dahil maganda po siya magupit sa anak ko, na maganda yung paggupit niya, parang pinapaganda niya. Instead na 40 pesos, ginagawa ko 100 para yun nga, yung extra service na nandun yung maganda paglilingkod niya sa paggugupit. So ganoon din po yung yung payments is 40, yung 60 parang offering yun na extra para sa barbero. So parang ganoon po yung ibig sabihin nun ng tithes and offering. So meron po akong
hinahanda na 5 reason na why tithing actually bless us. So isa po, una po, ay tithing help us to trust God. Amen po ba? Amen. So isa po yun sa mga nakakatulong po sa atin na yung pagtiwala natin sa Diyos ay binibigay natin sa Kanya na kahit tayo ay nagbibigay, ay nandun pa rin yung trust natin na siya din na mag-provide sa atin, sa ating mga pangangailangan. So next po, tithing help us to have faith in God provision. So, nakakatulong din po sa ating pananampalataya na kung saan yung ating pagbibigay dahil tayo nanampalataya sa Panginoon, kaya tayo nagbibigay sa Kanya dahil yung provision na pinagbigay niya, na financial provision, ay nanggaling sa Kanya. So next po, pangatlo, tithing help us to obey God with what is precious to us. So ito din ang isa sa mga pinakamahalaga na nakakatulong sa atin bilang isang Kristiyano na tayo ay nag-obey. Dahil ito ay isang commandment na binigay ng Diyos sa atin na mag-obey tayo, di ba, sa Malakay 3:10, 8, 9, and 10, di ba, sinabi doon na isang commandment yung tithes and offering. Kaya ito ay isa din sa mga command na kailangan natin i-obey yung tithes and offering. So ito nga sabi, ayon nga sa ating pinag-aralan, ay we obey because we love God. Amen po ba? Amen. So, yun po yung pangatlo. So, yung pangapat po, tithe help us to be more generous. So, kung tayo po ay nagtitithes, lalo po tayong tinuturuan ng Diyos na maging mapagbigay sa ating kapwa, matulungin, kung sino nangangailangan, nandun yung puso natin na maunawaan o mapagtiwalaan o yung naintindihan natin yung ang naramdaman ng ating mga kapatiran. So, tuturuan po tayo na maging generous. Sabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 9, basahin ko sa Tagalog, maganda yung Tagalog. Chapter 9, verse 6 to 7. Sabi dito, tandaan ninyo, ito ang nagtatanim ng kaunti, ay aanin ng kaunti. At ang nagtanim naman ng marami, ay aanin ng marami. 7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So, yun po yung mga generous giver ay nandun yung ng Diyos ng biyaya. So, next, yun po yung apat. So, next po yung last natin na why we are blessed is tithing help us understand your real source of income of provision. So, nakatulong din po na maintindihan natin kung saan talaga nanggaling ang ating mga needs, pangailangan yung ating mga source of income natin sa buhay natin. As Christians, no, di ba? Na tayo po ay alam natin na yung trabaho ay dahil nakatrabaho tayo dito sa ganung kampanya o ano, it's because yung pinagkaloob ng Diyos sa atin na nandun yung way of business na magiging income po natin ng mga pera tayo o ano natin ng ating mga hanap buhay o ating mga needs, pangailangan sa ating pamilya. Amen po ba? Amen. So yun po, ang limang benefits na kung bakit tayo na-bless ay mag-bless sa pagbibigay. So alam po natin yung pagbibigay ay isa sa mga commandment at doon din makita yung gaano tayo sumunod sa
ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. So sabi nga po dito sa Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is who gives you the ability to produce wealth. So, yun nga po, siya po ang nag-produce ng ating mga kayamanan, ating mga pangailangan sa ating buhay na kailangan o needs natin. You see, giving was so hard. So, mahirap po, no? Mahirap po talaga magbigay kung lalo na hindi ka naintindihan yung pagbibigay. A money was very precious to your heart, almost in an unhealthy way. It is controlling us. We got mad anxiety if we spend too much. And we got shoppers, humors. If you are about to wash it will, do out of resources fall for cheese. So, yun nga po, yung mahirap po sa atin na din na kung hindi tayo sa pagbibigay, ay kung mahirap po magbigay ng sa Panginoon. Dahil kung Kristiyano po tayo, ay nandun po yung willingness natin at nakilala natin yung Diyos kung paano po, at naintindihan po natin kung paano magbigay at ano ang pagbibigay at ang offering. So, yun lang po ang ating mixing exhortation sa umagang ito about sa pagbibigay. So tayo po ay magbigay.
Yes, Panginoon. Let us pray. Yes, Heavenly Father, maraming salamat po sa biyaya na pinagkaloob niyo na through the Lord, na ikaw yung vessels po sa lahat ng aming mga needs, pangangailangan po namin sa pang-araw-araw. Maraming salamat sa biyaya niyo at kabutihan niyo po sa aming buhay. At we pray, Father God, na yung aming nalikomenda, Lord God, ay to glorify sa inyong dakilang pangalan at also, Lord, for the expansion of your church, Father God. Maraming salamat sa biyayang ito na naging way na mag-glorify po ang dakilang pangalan sa church na Lord God. Maraming salamat. Muli, we pray, Lord God, na nandun yung pag-guide mo, Lord God, sa maghawak nito, Lord God, na maging hindi po siya matempt, Lord, sa itong halaga nito, pagkos ito ay magamit ng Lord sa ikakapuhin ng inyong kapangalan. Okay. Maraming salamat at we pray na nandun mo, Lord, sa pangyayari ng mga pandemic, but still, Lord, nandun yung patuloy na pagbigay niyo po sa amin mga pangailangan sa araw-araw. Lord God, ng isang pamilya, Father God. Maraming salamat at we put the glory and honor in Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat. Bigla kong na-realize may bagong gatekeeper na pala tayo ngayon, si Pastor Edsel. Kasi siya ang taga-bukas ng mga pumapasok dito sa onliners. So may virtual gatekeeper din tayo sa katauhan ni Pastor Edsel. So good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating mga umatin sa online na fellowship. Mag-start na po tayo ng ating message. Kanina, nung nagpa-practice sa music, sinasabi nila, huwag nating bilisan bilisan kasi bumibilis yung tempo. Kaya ako naman ngayon, itatry ko na huwag kong masyadong binibilisan kasi napapansin ko, mabilis pala ako magsalita sa harapan ng pulpit. I will try to slow it down as hard as I can. Kasi pag gano'n parang may lakad parang gusto mong matapos. We do not know yung specific na purpose for God's allowing the pandemic. Hindi natin alam yung specific na purpose ng Diyos kung bakit niya na-allow pandemic. Pero sa Biblia, nakikita natin ang Diyos, ina-allow niya ang mga kalamidad para mangyari kung may gusto siyang baguhin sa isang katauhan, pag gusto niyang may ipupush siyang something major sa humanity, or pag may gusto siyang message na ipahiwatig sa buong mundo. Pag naalala natin sa Exodus chapter 7, yung 10 plagues, may message siyang gusto iparating kay Pharaoh at sa kanyang people na i-deliver niya sila. Kung makikita natin sa Genesis 18 din, yung sa 18 nga ba yun? Genesis 18, sa may Sodom and Gomorrah, may gusto siyang baguhin yung mag-repentance ng mga tao ron. Usually, pag nagsisin ng calamities at tragedies ang Diyos, mapapansin natin, it's on a general location lamang. Sa Exodus, sa Egypt na naibigay yung plagues. Sa Sodom and Gomorrah, sa city of Sodom, na naka-isolate, kumbaga sa anesthesia, hindi sa general na anesthesia, localize yung mga calamities na pinapadala niya sa Biblia. Pero besides yung nangyayari sa Revelation, sa Book of Revelation, yung 7 years tribulation, wala kang makikita na inalaw ng Diyos na kalamidad na global ang phenomenon, other than one incident sa Genesis, and that is the flood. There is no other biblical na calamities na global ang reach pre-tribulation period other than the flood in Noah's time. What can we learn about God's message to Noah and the world at that time? Sa atin naman, marami na rin dumaan na global na calamities. World War II, World War I, itong pandemic natin ng COVID. What can we learn from this? Like I said before, usually when God allows something major to happen into the entire planet, He wants to get His message across. May gusto siyang mensahe na iparating sa ating lahat. So in respect to God's Word, let us stand up and read together Genesis chapter 6, verse 9 to
to 22. Genesis chapter 6, verse 9 to 22. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. He walked faithfully to God. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Verse 11. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. Verse 12. God saw how corrupt the earth had become, and for all the people of the earth had corrupted their ways. Verse 13. So God said to Noah, I'm going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. Verse 14. So make yourself an ark of cypress wood. Make rooms and coat it with pitch inside and out. Verse 15. This is how you are going to build it. The ark is about 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high. Make a roof for it, leaving below roof for an open 1 cubit high all around. Put a door at the side of the ark and make lower and middle and upper decks. Verse 17. I am going to bring flood waters on the earth and destroy all life under heavens. Every creature that has breath of life in it, everything on earth will perish. Verse 18. This is the hope. But I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons and your wife and your sons and wives and your sons' wives with you. You are to bring into the ark 2 of all living creatures, male and female, to keep them alive with you. 2 of every kind of bird, every kind of animal, every kind of creature that moves around will come to you to be kept alive. Verse 21. You are to take every kind of food that is to be eaten and store it away as food for you and for them. Verse 22. Noah did everything just as God commanded them. Let us now be seated. Heavenly Father, we praise your holy name and we thank you for this day. Salamat po, Panginoon, na biniyayaan niyo naman kami ng buhay sa araw nito, O Diyos. Thank you so much for giving us the breath of life, and thank you so much for keeping us well and safe during these times. Guide us with your Holy Spirit this day as we come to worship you, as we continue to worship you, O Father God. And help us, O Father God, na ma-inscribe sa aming puso ang iyong mensahe sa araw nito. All of this we pray in Jesus' name. Amen. Sabi dito, you are to take every kind of food that is eaten and store it. Baka mamaya may mag-hoarding sa supermarket, sabihin nila, sinabi sa scripture, you are to take every kind of food that is eaten and store it away. Sabi sa Bible. Minisquote pa yung Biblia, no? Now, sabi ko nga kanina, hindi natin alam kung anong specific na dahilan dito sa pandemic na ito, pero God is known to allow major things to happen in the whole planet to deliver His message. At isa sa mga naging global na incident sa Earth ay yung flood nga during Noah's time. Sabi dito sa verse 11, Now the earth was corrupt in God's sight and full of violence. Now, sa kapanahon daw ni Noah, yung buong planeta ay naging corrupt in God's sight and full of violence. Kung babalikan po natin yung verse 5 nitong chapter 16 nito, sabi dito, The Lord saw how great the wickedness of the human race had become to the earth. Sabi dun sa and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil at that time. Ang bawat inclination, bawat tendency, bawat priority ng tao dun sa mundo during that time ay puro kasamaan. Does it look familiar during the modern times na nakikita natin ngayon ang mga activities ng mga tao? Recently lang nakakita tayo ng yung tinagatagang sundalo ng mga insurgents sa Mindanao. Who would do that? Sa isang gera, usually nanakawan mo lang yung kalaban mo, pero yung ganun natatagan mo parang manok. Sa balita, nakikita natin yung kalaganapan ng mga drug addiction. Ang laki ng percentage na naging drugs. This is the state of the world right now. Napunong-puno ng corruption. There are many sites in the internet that shows pornography na laganap. Everything is so accessible. If there are good that is accessible sa YouTube, there's also evil that's accessible sa YouTube. There's evil accessible sa internet, sa nalaganap sa mundo. Makikita natin sa mga balita yung apo nire-rape yung lola. Saan ka nakakita ng ganun?
The world has become so perverse, corrupt, and immoral. Have you noticed that even in our modern times now, dumami na rin yung ganun? Sa kapanahunan natin, na yung corruption, yung perversion, yung immoralidad. So it's not surprising that God will use something that will help us to keep our focus back on, at hindi lang hindi na lang immoralidad pati yung inclination ng human hearts natin, doon na tayo nafocus sa napakaraming ibang bagay kaysa sa Diyos. Napansin ba natin na before na nangyari itong pandemic na to, ano yung mga usual na pinagagawa natin? Activities natin. How many percentage are we doing enough for God? And how many percentage are we doing focusing upon the world? Our inclinations have drawn away to God. And here's the first point. Now the earth was corrupt, verse 11. Now the earth was corrupt in God's sight. Sa pagtingin ng Diyos and full of violence, God saw how corrupt the earth had become and all the people of the earth had corrupted their ways. Kaya ang sinabi niya dito, verse 13, God said to Noah, I'm going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. Surely I'm going to destroy both them and the earth. So may action na ginawa ang Diyos sa corruption ng tao. Which brings us to the first point. You can see from this verse itself that God's one of the natures of God is that He is holy and just. God is holy and just. Isa sa nature ng Diyos na mostly na-overlook natin ng mga Kristiyano ay yung pagiging holy at pagiging just niya. Lagi natin siya nakikita bilang loving God, loving Father, a close friend, a gentle teacher. Gustong-gusto natin lagi yung verse na 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins and cleanse us from all our righteousness. Gustong-gusto natin yung Hebrews chapter 8 verse 12 na He will remember our sins no more. Sa Isaiah 43 verse 25. Pero ang problema sa ganito, pag yung ang tinitignan lang natin yung 1 John 1:9, may tendency tayong abusuhin ang kabaitan ng Diyos. Napapansin niyo ba pag ang isang magulang ay sobrang friendly, chummy sa anak, may times na out of line yung bata. And sometimes you have to enforce discipline once in a while, although friend mo siya, although super close kayo. You know, the devil, he will try to retake anything na nawala sa kanya. When you receive Jesus as your Lord and Savior, nakuha ka na uli ni Jesus Christ Pero ang diablo, kukunin niya uli kung ano nawala sa kanya. Sa pamamagitan ng deception, sa pamamagitan ng temptation, mapapansin mo yung mga dati mong ginagawa na hindi mo na ginagawa, ibubulong niya uli sa iyo. Para bumalik ka uli sa gawaing iyon. Eto ngayon, knowing God is God of love, at alam natin ang 1 John 1:9, sasabihin natin, Lord, forgive me. Panginoon, patawad po, nakachat ko yung girl sa ospital. Hindi ako humuhugot asawa. Wala ako nakachat na girl sa ospital. Konting forgive me na may konting sulyap sa mga porn sites. Wala rin po ako gustong forgive me na dun sa mga konting indulgements, mga bagay, yung konting pinagbibigyan ko, yung mga bagay na yun na pala ang nakakapagpalayo sa akin sa inyo. Konting Panginoon, forgive me for yung konting tigil muna ako sa fellowship. If you keep on entertaining this, truly God is a forgiving God, pero pag ini-entertain mo ito, saan ka mapupunta? Mag-end up ka sliding farther and farther away from God, and it has the tendency for you to sin. Think about this. The moment na nakakalimutan mo na holy ang Diyos, ang finofocus mo lang sa Kanya ay loving God siya, loving God siya, loving God siya, unti-unti kang kakainin ng kaaway. Maya-maya, tatamarin ka na sa gawain ng Panginoon. Unti-unting, pagka tinamad ka na, ang galing ng diablo
Pag tinamad ka na sa gawain ng Panginoon, unti-unti papasok sa iyo ang depression, unti-unti papasok sa iyo ang isolation, para siyang virus, unti-unti kang papatayin. Iisa lang ang vaccine natin at yun na ma-internalize mo na ang Diyos ay holy. We love to think of God as a loving God, and that is true. He is a loving God. But always remember also that God is also a holy and just God. That's why He allowed the flood. 1 Peter chapter 1 verse 16 says, "Be holy because I am holy." Sabi sa Romans chapter 6 verse 1, sabi ni Paul, what shall we say then? Anong gagawin natin yun? Shall we keep on sinning? Lagi na ba tayo magkakasala so that grace may increase? Sabi ng verse 2, by no means, dapat hindi. We are those who have died to sin. Patay na tayo sa kasalanan. How can we live it any longer? Don't you know that all of us who were baptized into Christ were baptized into His death? Therefore, we were therefore buried with Him in baptism into death, in order that through Christ we will be raised again from the dead. Magkakasala na naman tayo na magkakasala. Hanggang nandito tayo sa planetang ito, hanggang nandito tayo sa mundo, magkakasala tayo. Pero wag mo naman gawing excuse yun para magkasala ka na magkasala forever. Na parang nagiging habit mo na ang magkasala. Ang nagiging kataga natin tao lang ako. Hindi ko makakalimutan yung senior ni Sister Hazel dati, si Sister Chubits. Sabi niya, huwag natin gawing dahilan yung tao lang ako. Gawing nating dahilan even more, yung sabihin natin na anak ako ng Diyos. Tao lang ako dahil nagkakasala ako. Gawin natin, anak ako ng Diyos, kaya ititigil ko itong pagkakasala. Yung paborito ni Lolo Casper ng chapter Hebrews 9:27, just as people are destined to die once, after that to face judgment. So after na kamatayan natin, we will be facing judgment. God is a God of love, but He is also a just God. Bawat aksyon mo ay may consequence, kahit follower ka pa ng Diyos. Si King David, maalala niyo si King David na pinatulan yung si Bathsheba. Pagkatapos nun, humingi siya ng tawad sa Diyos. Pinatawad naman siya ng Diyos, pero may consequences na yung mga naging actions niya. Naging rebellious ang kanyang mga anak, hindi naging maganda yung, may mga times na very challenging ang kanyang kingship. Si Judas the disciple na siya ni Jesus. But he chose to disobey God. Si Samson, na kasing haba ng buhok ni Kuya Noel. Champion siya. Mas mahaba pa daw. Pero nagpatukso siya kay Delilah. Wala naman siguro Delilah si Kuya Noel na magugupit ang kanyang buhok. Pero champion siya ng Diyos, pero nag-disobey siya sa Diyos. Pinatawad din naman siya ng Diyos, pero may consequences din yung naging actions niya. We have to remember that although God is a loving God, God is holy. Yung generation ni Noah ay napaka-wickedness. At yung holiness niya, hindi pwedeng i-tolerate yung ganong klaseng wickedness. Hindi palalampasin ng Diyos ang kasamaan. He will put it under control. Ngayon, what do these calamities do to you as a Christian? Para sa ating Kristiyano ngayon, what does this have to do to us? These calamities will keep us in check and will keep us under control. Nasabihin natin, oops, naaabuso na natin ang kabaitan ng ating Panginoon. Kahit hindi sukdulan naman yung kasamaan na ginagawa siguro natin, kasi Kristiyano na tayo, paano yung spiritual na katamaran? Sometimes it takes a major event para gisingin tayo. Again, think about this one. Gaano ba tayo ka-spiritual bago nangyari itong pandemic na ito? Maalala nyo, bago nangyari ang pandemic na ito, ang focus natin 75% sale sa Sahara. Nung dumating yung pandemic, asan yung Sahara ngayon? Nawala yung focus natin. 2 or 3 months ago, ang focus natin yung gano'n. Bigla ipon na langit. Nung nagkaroon ako ng pandemic, nawala yung kanta ni Sarah Geronimo. At pumasok yung How Great is Our God.
Pumasok yun, bless the Lord, all my soul. Think about it. How spiritual were we before the pandemic happened? How much time were we spending for God before all this happened? And now, how much time are we spending? Sorry. Before all this happened, how much time were we spending on our own happiness, spending on our own problems towards God? As opposed sa ngayon. What about now? How much time are we spending with God now? How much time are we opening our Bibles now? How much time are we getting together now? Ngayon, meron na tayong marathon Bible study na gabi-gabi binigyan isang pandemya naman kasi na nagkaroon naman ng lowering ng work schedules natin, so na-open yung time. And God is using that time for us to come near back to Him. And ang tanong naman ngayon, paano kung natapos na yung pandemic? Babawasan na naman ba natin ang pansin natin sa Diyos? Sometimes God will pour a message that is so global to keep us back in check. And we thank the Lord, not for the pandemic itself, but for this allowing this time for us to spend more time with our loved ones and our brothers and sisters, so it's online, and more time for Him, for His glory. At nawa, let it be so that it will be a mandate and commitment for us na after the pandemic, we will continue to have that habit of spending more time with our God. So God is a holy and just God. Yun ang first point po natin. As we can see dun sa verse 11 and 12. I'm going to put an end to all people on the earth. God will keep the earth in check. Hindi niya pwede palampasin na mawa out of control because God is a God of control. Kaya huwag na tayo magugulat na nangyari itong pandemic na ito. Maaring He's just keeping the whole world, Christians and non-Christians alike, in check. To say that I'm still sovereign and I'm still in control, I will keep you in check na hindi ko palalampasin yung corruption ng mundo. Isa pa sa mga corruption ng mundo, napansin niyo yung mga pabrika ngayon nagsarahan. Yung pollution level super bumaba. Ang galing mag-control ng Diyos ng aircon niya. Siya pa rin ang sovereign God, maliliit lang talaga tayo. Next thing that you will see, my second key point now, God is a holy God. In the message of this global thing that's happening, know that God is holy. He's keeping us all in check. The second one is God is love. Yung nature naman niya. Verse 13, 14. God said to Noah, I'm going to put, so verse 40 pala. Go make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, coat it with pitch inside and out. This is how you will go to build the ark, 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high. Make a room for it, leaving it below the roof. I'll just keep it short. Verse 18, may instruction siya doon sa following verses. Tapos dun sa verse 8 sabi niya, but I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons and your wife, and your sons and sons' wives with you. Nakakita ko sa YouTube kung paano yung ginawa yung ark. Totoong nagre-rest pala sa Mount Ararat yung ark na yun. Na-discover nila dun sa 1957. May Turkish na Air Force na nag-move dun sa land ng Ararat. Ang purpose niya, maghanap ng Soviet missile na nakatago dun sa lugar. At just by accident, may nakita siyang parang konting barko dun sa tabi ng Mount Ararat. Tapos pagka time went by, na-imbestigahan dekada sa dekada, at na-establish nga nila na yun yung arko mismo ni Noah. Kasi walang ibang man-made na structure dun sa lugar na yun eh. Pati yung mga geological na findings ng materials, yung pati na-employ ni Noah na gawin yung mga rivet ng barko ng may titanium. Makita niyo sa YouTube, si Ron White, yung archaeologist na nag-excavate nito, kumuha pa siya ng mga geologists. Nakita nila yung actual na material ng mismong ark. Doon pala makikita mo totoo ang Diyos. Na lahat ng mga nangyayari sa Biblia ay totoo. It's a living proof. Yung ark ni Noah. Hindi siya hoax kasi naging kwan siya sa balita eh during those times. No, wala na lang during these times kasi yung ang focus na ng tao sa mga panahon niyan.
kung ano mga bagay. Now, you might ask, anyway, nag-segue pa ako. God is a God of love. Asa ko makikita ang love ng Diyos dito sa verse 14 hanggang 18? You can see God's love when He was asking Noah to build the ark. Pinapakita dito na gustong isalbahan ng Diyos si Noah. He wants to protect Noah during the storm. Sabi doon sa verse 18, but I will establish my covenant with you. May agreement ako sa iyo. May promise ako sa iyo. Pumasok ka doon sa arko, ililigtas ko ikaw, ang iyong asawa, yung iyong mga anak, at yung mga manugang. Ililigtas ko kayo. So makikita natin dito that God is also a God of love in the midst of a global phenomenon. Holy siya, pero loving siya. Pag hindi natin kasi i-consider yung nature of love niya, we will end up without hope. Pag hindi naman natin i-consider God is a God of love, wala tayong hope. Ma-overwhelm tayo. Magigilty ka na. Pag sobrang ka na sa kasalanan mo na hindi ka na makakapaghingi ng repentance, hindi ka makakapagpatuloy, masasabi mo lagi na wala na akong mukhang may papakita sa ginawa ko, kahiya-hiya, layo muna ako, maglaylo. If you forget that God is a God of love, you will tend to live in terror of God. Imbis na reverence ang ibibigay mo sa Diyos, terror ang magiging effect mo sa Diyos. Para sa mga nag-aaral dati, yung anong effect sa inyo ng terror, teacher? Hindi ko makakalimutan si Pambakay. Teacher ko sa mathematics, mahina ako sa math. Rubio! Tayo ka dito sa may board at ano mo itong computation. Basta si Pambakay na yung... Grabe. Bigla akong trauma. Now, pag may terror teacher ka, hindi ba you tend to live by performance? Wala akong maiko-contribute. Lagi akong dismayado. When you see God not as a loving God, pati yung performance ng iba sinisilipan mo na rin. Paparusahan niya siya ng Diyos kasi sa mga pinagagawa niya. May gagawin ng Diyos sa kanya kasi sa tamarang spiritual niya. If you don't see God as a loving God, you will only see Him as a taskmaster. Magiging resulta noon, masyado ka nang focus sa rules at wala ka nang puwang sa grace. Naapektuhan din yung kung paano mo itrato ang iba because you don't internalize or even understand how God loves work. In building the ark, pinapakita ng Diyos yung loving nature niya. The ark is a symbol of salvation for Noah. Sabi doon sa verse 14, so make yourself an ark of cypress wood. Make rooms in it. Cypress wood is one of the most solid pieces of wood on earth. Pinapakita doon yung solid at unbreakable na pagmamahal ng Diyos. Hindi natitinag. Solid ba pagmamahal ng Diyos sa inyo? Amen. Mr. March, sabi nararamdaman mo nga, solid ba pagmamahal ng Diyos sa iyo? Unbreakable. Aalagaan ka niya. Hindi matitinag ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Why would we fear the flood? Why would we fear all the flood that's going to come into our lives when we know that the material God is making for us is solid? His love for us is solid and unbreakable. When the oceans rise and the thunders roar, we will soar with Him above the storm. And we will know that to be still and know that He's God. So from the cypress wood itself, makikita natin na solid ang pagmahal ng Diyos sa atin. Ano yung kinakatakot natin dito sa flood? Minsan mag-a-arise ang fear, minsan mag-a-arise ang worry, but we wrestle it back again, knowing the fact that God's love for us is solid. Hindi ito natitinag. Second, He made instructions to Noah, verse 15. This is how you are to build it. The ark is to be 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high. Hindi po ako engineer, so hindi ko alam ang eksakto na laki nito. At ang engineering terms na ginamit dito, kahit si Pastor Ressel, siguro hindi, ha? Alam niyo po yung cubits din? Yan, di ba? Kasi ang engineering na units niya dito, nung Egyptian era pa eh.
Imagine nyo yung boss nyo, Pastor Edson, na sabihin sa'yo, gawa tayo ng highway na 50 cubits long. So, Egyptian, kasi si Moses ang nagsulat ng Genesis. So, si Moses, engineer din siya during the Egyptian era. Kaya yung description niya dito, Egyptian units nung sinulat niya ang Book of Genesis. So whatever, malaki itong arko na ito. The point is, sa verse 15, nagbibigay ng instructions ang Diyos. So God's love will always catch us whenever we fall. But we need to do is obey His every word. At si Noah, he obeyed every single instruction sa Diyos. Sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, in order for Him to save you, you have to learn to obey Him kahit kontra sa nararamdaman mo. Si Noah, he had a very strange task of building the ark. Nasa kalagitnaan ka ng... Imagine mo kayo si Noah. Nasa kalagitnaan ka ng bundok at sinabihan ka ng Diyos, gumawa ka ng barko sa kalagitnaan ng bundok. Pupunuin mo ito ng mga hayop. Ano magiging reaction mo? What? Really? Paano ko gagawin yun? Anong material ang gagawin ko? Paano ko dadalhin yung mga ibon tsaka mga panikin dun sa loob ng arko? At paano ko ilalagay sa tubig yun? Ang dami mo, doon pala, ang dami nang mga question sa Diyos eh. But Noah, he didn't question, he just obeyed the very strange task. Sometimes God will give us very strange tasks that is sometimes difficult to obey at kontra sa ating feelings. But in order for God to save you, in order for God's love to channel through you, you have to learn to obey Him. Even if it's sometimes impossible yung pinapagawa niya. Meron kang pinapashare niya sa iyo na parang imposible na masyaran. Saksakan ng pilosopo, Lord God, saksakan ng pilosopo ng taong to. Parang hindi siya magre-respond sa akin. But you still have to obey. There's no obey. May mga times na parang imposible. Maalala ko dati nung paglipat natin dito sa Faith House noon, na siguro may revelation Panginoon kay Pastor Mark maglipat dito sa place na to. The first thing that comes to one's mind is yung logistics ng paglipat, yung iiwan mong bahay. But he just obeyed. And look at where it brought us now. When God sometimes will bring you from one place to another, sometimes it takes obedience in order for Him na maisulong ang kanyang mga plano. What are the things right now? Hindi man kayo pinapagawa ng arko ng Diyos. Let the Holy Spirit speak to you right now kung ano yung mga imposibleng bagay na pinapagawa sa inyo ng Diyos. And are you willing to obey Him for that? To reach out to somebody that's difficult to reach out. To stand up for Him. Si Sister Irene, for the first time na nag-worship lead, na para sa kanya siguro, hindi mahirap mag-worship lead, but she obeyed. Even if the task was very difficult for her since she was new. At hindi lang yun, siya rin prayer meeting mamaya. At siya rin ang mag-Bible study. Kailan Bible study mo, sis? Bukas siya rin ang mag-Bible study. So parang arkur na rin ang ginagawa niya. But she obeyed.